Sa isang madilim na silid, naroon si Kyle. Araw-araw, kasama niyang higaan na kama. Ang kanyang mga mata, nababalutan ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Matapos ang aksidente, iniwan si Kyle ng kanyang nobya nang sabihin ng doktor na hindi na siya makakalakad. Dito gumuho ang kanyang mundo. Ilang beses tinangkang magpakamatay ni Kyle pero hindi ito nagtatagumpay. Lahat ng nagbabantay sa kanya, itinataboy ni Kyle, kaya walang nagtatagal dito. Kinasusuklaman ng lalaki lahat ng nurse na kinukuha ng kanyang ina para siya ilagaan. Ang nais ni Kyle ay mamatay na. Dahil wala nang silbi ang kanyang buhay. Isa siyang imbalido, inutil. Isang araw, may dumating na bagong tagapag-asikaso kay Kyle na si Marina. "Good morning, sir." Bati ng dalaga sa kanya. Katulad ng mga naunang kinukuha ng kanyang ina, sinungitan ito ni Kyle. "Lumayas ka, hindi kita kailangan." Binato ni Kyle ang dalaga na hindi namamalayan kung anong nahawakan nito. Yun pala ay ang maliit na vase na tumama sa ulo ng dalaga, kaya nabuwal ito. Nagulat si Kyle nang makitang duguan ng dalaga. "Manang Maring!" Sigaw ni Kyle dahil kahit anong sikapin niyang makatayo sa kanyang kama, hindi niya magawa. Lumapit ang ginang na tinawag ng amo at nagulat ito pagkakita sa dalagang nakahandusay at duguan ng ulo. Sa tabi nito'y naroon ang basag na vase na ibinato ni Kyle sa dalaga. "Oh Diyos ko, Marina! Marina!" Sigaw ni Manang na nagulat sa dugoang babae. Humingi si Manang ng tulong sa isa pang maid at dinala ito sa kabilang kwarto. Katahimikan ang sunod na nangyari. Inisip ni Kyle na tama ang ginawa niya dahil bukas wala na ang babae. Hindi na siya nagulat nang pumasok sa kanyang kwarto ang galit na ina dahil sa ginawa niya sa bagong maid. Wala siyang naramdamang pagsisisi sa ginawa niya sa babae. "Ang gusto ko lang naman, anak, ay gumaling ka. Kung nahihirapan ka, ganoon din ako dahil ayokong makita kang ganyan." Umiiyak ang kanyang ina. "Kung talagang gusto mo akong maging masaya, hayaan mo na akong mamatay. 3 taon na akong hirap na hirap sa buhay. Ayoko na, mami. Ayoko na." Sumigaw si Kyle at itinuro ang pinto na pinalalabas ang kanyang ina. Sa muli ay katahimikan ang bumalot kay Kyle. Naalala niya ang kasintahang nang iwan sa kanya. "I'm sorry, Kyle, pero wala ka ng silbi. Hindi na rin kita mahal." Simula nga noon, hindi niya na ito nakita. Nangako sila na magsasama habang buhay, nabubuo ng pamilya. Tanging kasintahan niya lang ang mahalaga at magpapahalaga sa kanya. Pero iniwan lang siya nito. Pasado 8:00 ng gabi, bumukas ang pinto. Gising siya pero naaaninag niya ang isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng pang-maid. Nadismaya siya at sumulak ang dugo nang makita ang babaeng binato kanina ng vase. May dala itong tray, ang laman ay pagkain, may benda sa ulo. "Kumain ka na at uminom ng gamot." Walang emosyon ng boses. Ang mga mata sa pagkain lang nakatingin. "Gusto mo bang masaktan uli? Gusto mo bang gawin ko uli sa yung ginawa ko kanina?" Hinagip niya ang kamay nito at piniga pa. Napangiwi ito sa sakit pero hindi niya iyon pinansin. Naiinis siya sa babae kung bakit pa ito bumalik. Samantala ang ibang babae na kinukuha ng kanyang ina, isang araw lang niyang tinatakot at sinasaktan, ay agad na umaalis. Kakaiba ang babaeng ito na may benda na nga sa ulo, pero mas pinili pa rin siyang bantayan at alagaan. Naghabulan ng luha nito habang pinipiga niya ang braso ng babae. Kaya padaskol niya iyong binitawan. Talagang matigas ang babaeng to. Kahit na nasasaktan, doon niya lang napansing may malaking pasa ito sa braso. Hindi naman na siya ang may gawa noon. "Umalis ka na. Hindi ako kakain." Hindi ito kumibo, pero umupo sa isang silya malapit sa kanya. "Anong ginagawa mo?" "Hindi ako lalabas dito, sir, hanggat hindi mo kinakain ang hinanda kong pagkain." Nainis siyang sinulyapan ito. Wala itong imik na nakaupo lang at pinagmamasdan siya. "Nakakainis ang babaeng to," bulong ni Kyle sa isipan. "Makakalabas ka na." Inis niyang sabi. Ayaw niyang may ibang tao sa kanyang kwarto, lalo na kung nakatingin sa kanya.
Hindi siya komportable. Lalabas lang ako sir kapag kumain ka na. Kapag hindi, dito ako matutulog sa kwarto mo. Hindi mo naman ako magagawang kalad ka rin dahil hindi ka makakabangon dyan. Nakipagmatigasan si Kyle sa babae. Hindi siya kumain. Tingnan lang niya kung anong kaya nitong gawin. Talagang hinahamon siya nito. Pero ang babae, nakatulog na lang sa upuan. Mami, paalisin mo ang babaeng yan. Lumalala ang pakiramdam ko. Sumisigaw si Kyle sa matinding galit sa kanyang ina dahil pakikipagmatigasan ng bagong maid. Hindi nga ito lumabas magdamag sa kanyang kwarto dahil talagang hindi niya kinain ang dala nitong inihandang dinner para sa kanya. Sa halip ay sa upuan nito natulog magdamag na wala siyang magawa. Kyle, ginagawa niya lang ang trabaho niya. Wala akong nakikitang rason para paalisin siya. Sorry pero hindi siya katulad ng ibang maid na takot sa'yo at basta-bastang sumusuko. Pwes, gagawin kong mas miserable ang buhay niya para tuluyan siyang umalis. Uulitin ko mami, hindi ko kailangan ng awa. Naiintindihan niyo? Malakas pa rin ang boses ni Kyle na pumupuno sa buong kwarto. Pero ang ginang, sanay na sa kanyang anak na nawawala ng pag-asa sa buhay. Buong pasasalamat na lang niya at natagpuan niya si Marina. Isang gabi habang pauwi sila ng driver na si Narciso, ay may babaeng tumatakbo kaya hindi ito napansin ng kanyang driver. Nabundol ito at sugatang tumilapon. Oh Diyos ko, sino ang batang yon? Ma'am, hindi ko sinasadya. Bigla siyang tumawid. Nasagasaan ko yata. Pasensya na po ma'am. Takot na takot si Narciso na agad bumaba ng kotse. Ang babaeng nakahandusay na walang mali at duguan. Dalhin natin siya sa hospital. Bilisan mo! Agad binuhat ni Narciso ang dalaga. Isinakay sa kotse at sa pinakamalapit na hospital isinugod. Mabuti at ligtas ang babae. Humingi pa nga ito ng tawad sa kanya na magkamalay at nagpakilalang si Marina. Ang kwento ng dalaga, wala na itong bahay na uuwian dahil sinasaktan ito ng tiyuhin na nagpalaki rito. Uli lang lubos na si Marina. Kaya naman, napagdesisyonan niyang alukin ito ng trabaho bilang tagapag-alaga ni Kyle. At dahil nga wala itong ibang mapupuntahan, pumayag ito. Ang usapan nila, sasahuran niya ito ng doble kapag pumayag ang babae at mapasunod ang kanyang anak. Alam niyang mahihirapan si Marina at kaagad itong susuko. Pero matapos itong batuhin ng kanyang anak at makipagmatigasan, ay nagkaroon siya ng tiwala kay Marina. Hindi niya alam kung ginagawa lamang ito ng babae dahil wala na itong mapuntahang iba or sadyang kaya nitong patinuin ang anak niya. Gayunman, umaasa siyang sa pamamagitan ni Marina, magbabago si Kyle basta hindi niya susukuan ng kanyang anak kahit anong mangyari. Umaasa siyang balang araw, magpapatingin uli sila sa doktor at makakalakad. Umaga, matapos maligo ni Marina, naghanda siya ng almusal ni Kyle. Itinuro naman sa kanya ni Mrs. Arevalo ang mga pwedeng dapat kay Kyle. Kaya naman, madali na para sa kanyang maghanda ng almusal para sa masungit na amo. Marina, tulungan na kita, sabi ni Manang Maring na nakangiti sa kanya. Huwag na po. Kamusta naman ang sugat mo? Makirot pa rin ang sugat na tinamo niya dahil sa marahas na pagbato sa kanya ni Kyle kahapon. Pero okay lang naman siya. Wala itong pinagkaiba sa kanyang tiyuhing mapanakit kapag wala siyang perang na ibibigay dito pambili ng alak. Pero mas pinili niyang tanggapin ang trabaho dahil si Kyle lang ang dapat niyang katakutan. Pero ang ibang nakatira sa bahay na iyon ay mababait, lalo na si Ma'am Connie, ang ina ni Kyle. Isang araw pa lang siya, naramdaman niya na kaagad na may taong gustong tumanggap sa kanya. Si Manong Narciso na driver nito at si Manang Maring, pamilya siyang ituring. At naipaliwanag na sa kanya ni Ma'am Connie kung bakit naging ganito si Kyle. Matapos ang aksidente ay hindi na ito nakalakad at iniwan ng kasintahan. Pakiramdam ni Kyle, lahat ng nakapalibot dito, kinakaawaan ito. Sa halip na matakot, naawa siya rito. Pero hindi niya pwedeng ipahalata sa lalaki dahil iyon ang ayaw nito. Matapos maihanda ang almusal ni Kyle, dinala niya na iyon sa kwarto ni Kyle. Bumuntong hininga na muna siya bago kumatok. Madilim ang anyo ng lalaki, pero nababakas ang lungkot sa mga mata nito.
Ikaw na naman. Maiba ka pa bang inaasahan? Ang lakas ng loob mong sagutin ako Sir, bakit po ba ang sungit nyo? Wala nga kayong kakayanang maligo mag-isa. Aminin nyo na lang kasi na kailangan nyo ng ibang tao. Hindi galit ang boses ni Marina. Bagkus, nasa tono nito ang nagpapaunawa. Lalong nagalit ang mukha ni Kyle. Naghagilap ng maibabato kay Marina. Pero lahat ng nakadisplay sa kwarto niya ay malayo na sa kanya. Sorry pero tinanggal ko na lahat ng maliliit na bagay na pwede mong ibato sa akin. Try niyo po yung 23 inches LED TV. Baka sakaling mapabagok mo yung ulo ko. How dare you talking to me like that? Lumabas ka rito! Nakakabingi ang boses nitong sigaw, sabay turo sa nakapinid na pinto. Napabuntong hininga si Marina. Okay, lalabas ako sir. Basta kainin niyo to. Huwag niyo nang tangkain na itapon dahil gagawa uli ako at magdadala ng pagkain dito. Marahan niya nang inilapit ang tray ng lalaki. Kahit medyo takot siya sa marahas na lalaki dahil sa galit na nakikita sa mga mata nito. At nagulat siya nang galit nitong hawakan ng tray at itapon sa sahig. Basag ang basong pinaglalagyan ng tubig, maging ang plato, tumapon ng kanin, maging ang sabaw na nasa mangkok. Kasunod noon na mas lalo niyang ikinagulat ay ang sakalin siya nito. Sus Mariosep naman Kyle, ano bang ginagawa mo kay Marina? Gulat na gulat ang ginang pagkakita kay Kyle na sinasakal ang bagong katulong. Mabuti na lang at narinig ni Manang nabasag na baso. Kaya napatakbo ito sa loob ng kwarto ni Kyle at iyon ang kanyang nadatnan. Nagkanda ubo si Marina nang mabitiwan ni Kyle sa tulong ni Manang. Sinabi ko na sa inyo, ayoko ng kahit na sino. Lumabas kayo rito, hindi ko kayo kailangan. Nagkatinginan ng dalawa. Hinihilot pa noon ni Marina ang kanyang nananakit na leeg at naghahabol pa ng hininga. Hinagod-hagod naman ni Manang ang likod ni Marina bago inalalayan palabas. Marina, ako nang maglilinis ng kwarto. Ani Manang, pagkakita kay Marina na kinuha ang walis, basahan at dustpan. Manang, pabayaan niyo na lang po ako. Kung ano mang gustong gawin sa akin ni Sir Kyle, hayaan niyo na lang. Kung hindi ko magagawa ang trabaho ko, tatanggalin ako ni Ma'am. Wala akong ibang mapupuntahan. Ayoko nang bumalik sa poder ni Tito. Palagi niya rin akong sinasaktan. Mas okay na po yung dito. Malungkot na sabi ni Marina at itinago ang mga luhang nagkukubli sa mga mata, tsaka mabilis na tumalikod. Diyos ko, sana po naman ay magbago na si Kyle. Bulong naman ni Manang sa isip. Naawa ito kay Marina na palaging sinasaktan ng lalaki. Pagpasok ni Marina sa kwarto, nakatagilid ang lalaki patalikod sa pinto. Tahimik ito kahit na naririnig nitong naglilinis siya sa loob. Dinig niyang panay itong buntong hininga na para bang may pinipigilang emosyon. Nang masigurong malinis na ang kwarto nito, lumabas na siya at sa muli nag-prepare ng pagkain para sa masungit na lalaki. What? Hindi galit ang boses ni Kyle nang magtanong, pero ang mga mata nito matalas na nakatitig sa kanya. Nasa harapan na siya nito muli ngayon at may dalang pagkain. Inilapag niya iyon sa harapan ng lalaki. Wala na siyang pakailam kung itatapon na naman ito dahil hindi siya magsasawang ipaghanda ito ng makakain. Kumain ka na, sir. Huwag mo na akong bantayan. I don't need an audience while eating. Kumilos ang mga kamay nito at inabot ang maliit na mesa, tsaka inilagay nito sa harapan at nagsimulang kumain. Are you happy now? Puno ang bibig nito nang magsalita. Isinasalaksak ang lahat ng pagkain sa loob ng bibig na halos ikaduwal ng lalaki. Natuwa sana siya sa pag-aakalang kakain na ito, pero nagkanda ubo si Kyle sa ginawa nito at halos mabulunan ng lalaki, kundi nito iniluwa lahat ng isinubo. Lihim siyang napabuntong hininga. Paano ito natitiis ng ina? Napakabait ni Mrs. Arevalo. Dahil sa kabila ng nagkaroon ito ng pabigat na anak at walang malasakit sa katulad nito, ay nagtsatsaga ang ina upang mabuhay lamang si Kyle. Nagkalat ang kanin sa higaan ni Kyle kaya nagligpit muli siya. Sa halos buong maghapon, walang ibang ginawa si Marina kundi ang hatira ng pagkain si Kyle at wala din itong kapagurang siya'y pahirapan. Pasado 9:00 ng gabi, dumating ang ina ni Kyle galing sa trabaho. Narinig niya kasi ang paggarahe ng kotse.
Galing siya sa kwarto ni Kyle at as usual, nagpambuno na naman silang dalawa. Para lang ito uminom ng gamot. Naisip niyang mas okay pa sigurong alagaan ng batang 2 taon kaysa rito. Susundin kaagad siya pero si Kyle, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, napakasungit nito. Walang kapaguran, walang kasawa-sawa. Marina iha, pasensya ka na sa anak ko. Nabalitaan ko ang ginawa na naman ni Kyle sa'yo kanina. Sabi ni Mrs. Arevalo. Nasa kwarto siya ng ginang at pinatawag siya kay Manang. Sabi ko naman po sa inyo, hindi ko susukuan si Sir Kyle. Kung wala pong magtsatsaga sa kanya, mas lalo lamang nagugustuhin niyang mawala. Tumayo ito mula sa kama na nakangiti at may album na kinuha mula sa drawer. Inanyayahan siya nitong umupo sa katapat na upuan. Nagsalin ito ng tea sa 2 tasa at ang isa, inabot sa kanya. Alanganin siyang kumilos, naiilang pa nga. Pero na-curious siya sa laman ng album, lalo na nang buksan ito iyon at makita niya ang isang batang lalaki. Alam mo bang masayahin si Kyle ever since? Napakabait niya, pero sobra siyang nagmahal. Ipinakita ni Mrs. Arevalo ang mga larawan ni Kyle simula pa noong bata at napaka-cute ng lalaki at napakagwapo nito nang lumaki. Yun nga lang, napabayaan na ni Kyle ang sarili. Ngayon ay hindi na ito nag-shave kaya makapal na ang balbas. Nagmumukha tuloy itong sanggano. Bumagay sa ugali nitong super sungit. Hawig si Kyle sa yumao nitong ama. Ang cute po pala ni Sir Kyle. May paghangang sabi ni Marina at hindi maiwasang haplusin ang larawan ni Kyle nung ito ay bata. Napangiti si Mrs. Arevalo at hinawakan ng kanyang kamay. Marina, alam mo bang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng pag-asa para sa anak ko. May pabor sana kong hihingin sa'yo. Napatingin naman si Marina sa mga mata nito. Sobrang seryoso ng ginang, walang halong biro at kinabahan siya bigla dahil baka hindi niya kayang ibigay ang pabor na hihingi nito. Ma'am, ano pong pabor? Marina, pakasalan mo ang anak ko kapalit ng 2 milyon. Napamulagat naman ang dalaga sa alok ng ginang. Matagal na hindi nakatugon si Marina sa pakiusap ni Mrs. Arevalo sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya naman kailangan ng malaking halaga dahil sapat na sa kanyang may tirahan at makakain. Maswerte na nga siyang tinanggap ni Mrs. Arevalo sa bahay nito at binigyan ng trabaho. Ang tanging hiling niya lang, maging maayos si Kyle na bumalik ang dati nitong katawan. Pumapayag po ako, mama. Walang pag-aalinlangang sabi ni Marina. Matapos mapag-isipan ng alok nito, hindi niya kayang tanggihan ng isang napakabait na katulad nito. Kung para kay Kyle, titiisin niya. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Mrs. Arevalo. Sa tuwa, yakap siya nito na maluha-luha na tiningnan pa siya matapos yakapin. Kabado si Marina sa kanyang naging desisyon. Kung galit nga ito sa kanya na naging tagapagsilbi nito, paano pa kaya yung ikakasal sila? Baka balatan na siya nito ng buhay. Sinabi ni Mrs. Arevalo na ito na ang bahalang magsabi kay Kyle tungkol sa kasal. Matapos nilang mag-usap ng ginang, marahan ng mga hakbang na tinungo niya ang kwarto ni Kyle. Wala siyang sadya sa lalaki, pero gusto niya lang makita kung gising pa ba ito. Sumalubong kay Marina ang malamig at dim light sa loob ng kwarto ni Kyle dahil tanging lampshade lang ang nakabukas dito. Mabagal ang hakbang na ginawa niya papasok. Nakapikit na ang lalaki, marahil tulog na. Walang ingay na lumapit si Marina sa lalaki at umupo sa gilid ng kama at pinakatitigan ito. Hindi lang siya makapaniwala na ikakasal siya sa lalaking to. Ang swerte niya lang kung iisipin. Habang tinititigan ng lalaki, para bang nakikita niya ang masayahing lalaking nasa larawan na kanina lang ay tinitignan niya at may naguudyok sa kanyang haplusin ng pisngi nito. Mabagal, alanganin niyang inangat ang kanyang palad upang haplusin ang pisngi nito pero nandilat ang kanyang mga mata nang may malakas na kamay na pumigil sa kanyang pulsuhan. Sindak siyang napatingin sa lalaki pagkakitang ito ay dumilat. Halos atakihin siya sa puso dahil sa lakas ng kanyang kaba. Sir Kyle? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Sir, nasasaktan ako. Get out of my room now. Lumabas ka rito. Sinigawan siya nito ng malakas, kaya napatakbo si Mrs. Arevalo sa kwarto ng anak. Kyle,
Hilot-hilot niya ang kanyang kamay na nasasaktan dahil sa ginawa ni Kyle. Nag-aalalang nilapitan siya ni Mrs. Arevalo. Hinawakan nito ang kanyang kamay at saka yung tiningnan. Ma'am, okay lang po ako. Hindi po ako nasaktan. Siguro naman, wala ka ng rason para ipagtulakan pa si Marina kapag ikinasal na kayo, Kyle. Dahil magiging asawa mo na siya. Galit na sabi ni Mrs. Arevalo. Nang ilalas itong napatingin sa kanya na tila basukang suka. Bumuntong hininga si Marina. Hindi na nagtataka pa sa reaksyon ni Kyle. Pero ngayong nasa tabi niya si Mrs. Arevalo, nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil alam niyang kakampi niya ito. Nagawa niyang irapan si Kyle. Kasal? Mami, para niyo na ring sinabing papatayin niyo ko. Yun naman talaga ang gusto mo, di ba? Kaya bago ko umalis sa patungong Amerika, para asikasuhin ang negosyo natin doon, kailangang maikasal kay ni Marina. Dahil siya nang bahala sa'yo. Naiintindihan mo ba? No, ma'am. This can't be happening. Never ako magpapakasal sa babaeng to. Halika na, Marina. Iwanan mo na siya. Kailangan mo nang matulog dahil bukas maaga tayo sa salon at sa shopping mall. Tila inaasar pa ni Mrs. Arevalo ang anak na lalong ikinainis ni Kyle. Isinumpa nitong hindi magpapakasal sa kanya at kung maikakasal man, pahihirapan siya nito lalo. Pero hindi na lang nila ito pinansin. Alam kasi nilang wala na itong magagawa pa. Pumasok siya sa kanyang kwarto at naglinis ng katawan tsaka nahiga na. Nakatulugan na lang niya ang pag-iisip habang hawak ang kamay na masakit dahil sa pagpiga ng lalaki. Kinabukasan, katulad ng dati, galit sa mundong napasukan niyang lalaki sa kwarto. Good morning, sir. Bati niya rito. Galit siya nitong sinulyapan. Pasensya ka na nga pala kagabi. Wala naman sana akong balak na pumasok dito sa kwarto mo. Pero may nagtulak sa akin na silipin ka. Naalala ko ang sinabi ng mom mo sa akin. Ipinakita niya rin sa akin ang mga larawan mo. Ang gwapo niyo pala, sir. Ang cute niyo nung bata ka. Alam kong mabait kayo. Irritable lang dahil sa kondisyon niyo. Yung kasal, wag po kayo mag-alala. Kapag magaling na kayo at nakakalakad, kusa akong aalis. Pangako yun, sir. Walang prenong sabi niya kay Kyle habang nakatitig, kaya nakita niya kung paano unti-unting nagbabago ang reaksyon nito. Hindi niya na hinintay pa na sagutin nito ang kanyang sinabi. Iniwan niya ang almusal sa ibabaw ng mesa kung saan abot nito at ang gamot bago ito iniwan dahil kanina pa siya pinag-prepare ni Mrs. Arevalo dahil mayroon nga silang lakad. Si Manang Maring na muna ang bahala sa lalaki. Sa mall, namamangha si Marina sa laki nito. Palibhasa, ngayon lang siya nakapasok sa ganoong lugar. Si Mrs. Arevalo naman, nakatingin lang sa napaka-inosenteng dalaga. Nang pumasok ang mga ito sa loob ng shop, unang tinitingnan nito ay ang presyo na kapag mahal, mabilis na binibitawan na para bang napaso. Dahil dito, napangiti ang ginang. Gusto niyang pagandahin ang dalaga. Tingnan niya lang kung hindi ma-inlove ang kanyang anak kay Marina. Mas maganda pa ito sa dating kasintahan ni Kyle kung maaayusan. Matapos kumuha ng isang bestida na nababagay kay Marina, agad niya iyong ipinasukat sa dalaga. Ipina-assist niya ito sa isang sales lady. Ma'am, ang mahal po nito. Marina, it's okay. Gusto mo bang magustuhan ng anak ko? Simula ngayon, isusuot mo lahat ng mga pinamili natin, okay? Hinaplos niya ang balikat nito. Tumango ito. Alanganin bago pumasok sa loob ng fitting room. Komportable namang umupo si Mrs. Arevalo habang hinihintay si Marina sa loob ng fitting room at ganoon na lamang ang pag-angat nito sa kinauupuan. Nang lumabas si Marina, suot ang mamahaling damit na kanyang pinili. Pagkagaling sa mall ng dalawa, nagtungo sa salon ng mga ito. Ang dating kulot at mahabang buhok ni Marina ay pinaunat ni Connie, kaya mas lalong gumanda ang dalaga. Kahit na maganda na ito kahit simple lang. Halos hindi na nga makilala ni Marina ang sarili matapos ma-makeover. Kasabay nilang inasikaso ang kasal, nagaganapin bago mag-isang buwan. Napakabilis nga ng proseso dahil mapera si Mrs. Arevalo. Nagpagawa ito ng bank account para sa kanya, kung saan inihulog ng ginang ang 2 milyon na ipinangako sa kanyang ibibigay sa pagpayag niya sa kasal nila ni Kyle. Marina, iha, nandito ang perang 2 milyon. Sayong sayo ito.
na kung gugustuhin mo, pwede mong gastusin. Kinuha ni Mrs. Aravilo ang kanyang kamay at nakangiting inabot sa kanyang isang card. Hindi talaga ito nagbibiro. Hindi na tuloy siya makatanggi. Salamat, ma'am. Nahihiyang inabot ni Marina ang card na ibinigay sa kanya ng ginang. At dahil wala naman siyang pagkakagastusan, itatago na lang niya iyon. Habang papasok si Marina sa mansyon ng mga Arevalo, ay namataan ito ng tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ng matanda at hindi makapaniwala sa nakita. Ang pamangkin niya mayaman na ngayon. Paano yun nangyari? Mabilis na lumapit sa gate ang 67 years old na tiyuhin ni Marina na si Fernan at parang tangang pasilip-silip sa loob pero napakataas ng gate kaya hindi niya makita ang pamangkin na kapapasok lang kaya nagpa siyang matanda na mag-doorbell. Naiinip pa ang lalaki habang nag-iintay na pagbuksan ito. Maya-maya, isang lalaking may edad na rin ang nagbukas ng gate kay Mang Fernan. Nagtataka pang sinuyod siya ng tingin. Sino sila? Tanong nito na medyo nakakunot ang noo. Si Marina ang sadya ko, tiyuhin niya ako. Nasaan ang pamangkin ko? Hirap po siya at may kailangan ako sa kanya. Muli itong sinuyod ng tingin ni Mang Narciso. O sige, tatawagin ko lang si Marina. Muling isinara ni Mang Narciso ang gate bago tinawag ang kailangan ng may edad na lalaki. Naiwan na nakangiti si Fernan. Nangangati na ang palad niyang humawak ng pera. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun. Nagpapakasarap sa buhay samantalang siya heto hirap na hirap. Halos walang makain. Makikita nito ang gagawin niya. Samantala si Marina at Mrs. Arevalo patungo na sa kwarto ni Kyle nang mapalingon dahil sa pagtawag ni Mang Narciso sa dalaga. Bubuksan na sana ni Connie ang pinto sa kwarto ni Kyle, ngunit parehong naagaw ang kanilang atensyon. Mang Narciso, bakit ho? Tanong ni Mrs. Arevalo. Ma'am, may lalaki naghahanap kay Marina. Tiyuhin niya raw po. Nanlaki ang mga mata ni Marina nang marinig ang pangalan ng malupit na tiyuhin. Sumigid ang takot sa kanya. Nahanap siya ng tiyuhin. Marina iha, ang pangalan ba ng tiyuhin mo ay Fernan? Napatango si Marina. Bakas pa rin ang takot. Huli nilang pagkikita noong halos patayin siya nito kaya puro pasa siya. Mabuti na lang at nakatakas siya noon. Ayaw niya nang makita pa ang tiyuhin kahit kailan. Nabasa ni Connie ang takot sa mga mata ni Marina, kaya naman binalingan ito si Mang Narciso. Ako nang haharap sa kanya, Marina. Pumasok ka na sa kwarto ni Kyle. Ma'am, ako na hong haharap kay Tito. Alam kong pera ang kailangan niya sa akin. Ayoko lang po naguluhin kayo ni Tito. Baka po pag nakita kayo, hindi niya kayo tigilan. Tumango si Mrs. Arevalo at binalingan si Mang Narciso. Sinabing samahan si Marina sa labas at baka kung anong gawin nito sa dalaga. Si Mang Fernan naman, napangiti pagkakita sa papalapit na pamangkin. Mabilis nitong hinaltak sa braso ang dalaga palabas. Naalarma si Mang Narciso kaya ito ay humarang. Si Marina bagaman nasaktan, sinabing okay lang ito. Siyang nahihiya sa tiyuhin at baka manggulo ito. Lumayo ng kaunti si Mang Narciso pero nanatiling nakatingin sa dalawa. Tiyo, anong kailangan mo? Nakatira ka sa magandang bahay. Nakasuot ng mamahaling damit. Paano mo natitiis ang tiyuhin mo na kumupkop sa'yo ng ilang taon? Katulong ako rito, hindi amo. Kung pera ang kailangan nyo, wala akong maibibigay sa inyo. Umalis na kayo, nakakahiya kay Ma'am Connie. Patalikod na sana si Marina upang iwanan ang lalaki. Subalit mabilis itong pinigilan sa braso at agad na sinampal. Galit na galit pang piniga ang braso ng dalaga. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nagbibigay sa akin ng pera, Marina. Guguluhin kita, sinasabi ko sa'yo. Sumisigaw ang galit na lalaki. Mas lalo pa nitong piniga ang braso ni Marina. Naging alerto naman si Mang Narciso. Mabilis nilapitan ng dalawa at pilit hinaltak si Marina. Makakaalis ka na kung sasaktan mo lang si Marina. Habang si Marina, napaiyak sa po ang kanyang pisngi na sinampal ng tiyo. Wala kang pakialam dito. Pamangkin ko yan kaya patayin ko pa siya, wala kang magagawa. Tumabi ka nga riyan. Galit na hinawi ni Fernan si Mang Narciso. Sa galit ng lalaki, sinuntok pa nito ang matanda. Nabalandra si Mang Narciso kaya napasigaw si Marina sa takot.
Tiyo, pwede ba umalis ka na? Wala kang makukuha sa akin. Wala akong ibibigay sa'yo. Nang makita ito ni Manang Maring, ay nagmadaling napatakbo palapit sa kanila at hinarap ang kanyang tiyuhin. Umalis ka na ngayon. Kung hindi tatawag ako ng pulis. Galit na sabi ni Manang bago inihampas ang gate pasara sa lalaking bastos. Lalong nagalit si Fernan dahil wala itong nakuhang pera kay Marina. Inis na tinadyakan niya ang gate. Marina, okay ka lang ba? Nag-aalala si Manang dahil namumula ang pisngi nito at umiiyak. Umiling ang dalaga pero masigit itong nag-alala kay Mang Narciso na sinuntok ng kanyang tiyuhin. Hindi na nila gaanong napansin ng taong nagwawala sa labas. Agad nilang inalalayang tumayo ang matanda at ipinasok sa loob ng bahay. Nagulat na lang si Mrs. Arevalo nang makitang namumulang pisngi ni Marina na sinampal ng tiyuhin, maging ang braso nitong nagkaroon ng pasa. Marina, anong nangyari? Agad na nagsumbong si Manang sa ginawa ng tiyuhin ni Marina. Hiyang-hiya ang dalaga sa mga pangyayari. Totoo ba ito, Marina? Sinaktan ka ng tiyuhin mo? Pinakatitigan ni Connie ang mukha ni Marina. Sapat nang namumulang pisngi nito para maniwala kay Manang, pero nais niyang makasiguro. Paanong nagawang sakta ng isang lalaki ang sarili nitong kadugo? Awang-awa ito sa dalaga. Tumango si Marina. Inayos ang buhok na bahagyang nagulo. Okay, ako nang bahala sa tito mo. Kakausapin ko siya para alam niyang okay ka rito. Mamuwag na. Pera lang ang kailangan niya sa akin pero hindi ko siya binigyan dahil alam kong ibibili niya lang ng alak at ipang susugal. Bumuntong hininga si Connie at hinawakan sa kamay si Marina bago tinungo ang kwarto upang pagpahingahin ito. Inutusan ni Mrs. Arevalo si Manang na wag magbubukas ng gate kung hindi nakikita kung sino ang kumakatok. Ilang sandali pang lumipas bago naging okay si Marina. Nagkulong pa muna siya sa kanyang kwarto. Kundi lang niya kailangan na puntahan ng amo dahil magtatanghali na. Kahit na sinabi sa kanya ni Ma'am Connie na wag muna siyang magpapakita kay Kyle dahil sinira ng kanyang tiyuhin ang pagpapagandang ginawa ng salon sa kanya. Bakas pa rin kasi ang sampal na tinamo niya mula sa tiyuhin. Pero naisip ni Marina na mas mahalaga sa kanyang trabaho kaysa isipin kung magugustuhan siya ni Kyle or hindi. Alam niya kasing kahit anong gawin, mananatiling galit at ayaw nito sa kanya. Nakita niyang umalis si Ma'am Connie kanina dahil may importante itong lalakarin. Marina, ako nang magdadala niyan kay Sir. Alam mo namang mainit ang ulo noon sa'yo. Baka mamaya saktan ka na naman. May pasapay ang mga braso mo. Nag-aalala si Manang pagkakita sa kanyang may dalang pagkain para kay Kyle. Hindi na po, Manang. Okay lang po ako. Halatang naawa sa kanya nang tumango ito. Tsaka na siya hinayaang pumasok sa loob ng kwarto. Tahimik si Sir Kyle nang pumasok siya sa silid. Ine-expect na siguro nitong siya ang magdadala ng pagkain rito. Sir, kumain na po kayo. Matalim siya nitong pinukul ng tingin. Pero nauwi sa titig ang sulyap nitong matalim sa kanya at nag-iba ang ekspresyon sa mga mata ng lalaki. Napansin marahil ng lalaki ang pagbabago sa kanyang itsura. I know the reason kung bakit ka pumayag na magpakasal sa akin. Sa bagay, why should I expect from like you? May pangiinsulto ang boses ni Kyle pero hindi iyon galit. Mas okay na yun para kay Marina. Sir, kahit ano pong sabihin niyo, hindi na po magbabago ang isip ko. Naayos na po namin ni Ma'am Connie ang tungkol sa kasal natin. Magkano bang ibinayad sa ni Mommy? Alam ko namang yun lang ang rason eh. Tingnan mo nga ang sarili mo. Pilit binago ni Mami sa pag-aakalang magugustuhan kita. Tatapatin na kita. Hindi kita pakakasalan, okay? Over my dead body. Walang epekto sa kanyang sinabi nito dahil nasanay na siya kay Kyle. Tsaka totoo naman talagang tumanggap siya ng pera sa ina nito. Dahil hindi niya lang matanggihan. At least kapag umalis siya sa lugar na yon, mabubuhay siya sa perang ibinayad sa kanya. Sir, hindi po big deal sa akin kung magugustuhan niyo ko or hindi. Pero tama kayo. Pera ang dahilan. Umupo siya sa gilid ng kama nito at akma sana itong susubuan. Pero inis na hinawakan nito ang kanyang pulsuhan. Ako na. Kaya ko namang kumain ng mag-isa. Natigilan ito nang makitang bakat ng kamay sa braso niya na piniga ng tiyuhin kanina. Napatingin ito ng matagal doon bago tumingin sa kanyang mga mata.
Anong nangyari dyan? Kagagawan ko ba yan? Umiling siya at bahagyang tinakpan ng damit, pero kahit anong gawin niya, mahahalata pa rin yun. Kumain na kayo, sir. Sa halip na pansinin ang tanong nito ay sabi niya. Wala naman siyang balak na ipaalam kay Kyle ang tungkol doon. Nagsimula na itong kumain, habang siya naman, pinanonood lamang ito. Halatang walang ganang kumain ng lalaki. Ngayon pa lang, iniisip niya kung sa papaano ito tutulungang maibalik sa dati si Kyle. Pero tingin niya madali na lang yun, lalo na ngayong hindi na ito nakikipagmatigasan sa pagkain at sa pag-inom ng gamot. Manang, ano pong nangyari kay sir? Bakit po siya naratay? Umaga iyon at katatapos lang niyang mag-prepared ng pampaligo ni Kyle. Kung dati si Manang talagang gumagawa nito, maging ang pagpaligo. Pero ngayon, unti-unti nang itinuturo sa kanya ng ginang. Siguro naman kapag mag-asawa na sila ni Kyle, siya nang gagawang magpaligo rito. Paano na lang kapag nakakita siya ng morcon? Mabilis niyang sinaway ang maduming isipan. Lalo't nagsimulang magkwento si Manang. Kaarawan daw iyon ng girlfriend ni Sir Kyle at nakainom ang lalaki na nagmaneho. Kasama nito ang mga pinsan na babae dahil sa kagustuhan ng babae. Sa isang resort ginawa ang party at inutusan pa daw itong si Kyle na bumalik sa resort kung saan nagpaiwan ng GF nito. Kaso nga lang, dahil sa nakainom at mabilis ang pagmamaneho, nawalan ng kontrol ang sasakyan at may nakasalubong na isa pang kotse na naging kabanggaan ni Kyle. Nasawi ang driver na nakabangga ni Kyle habang ang binata ay malubha. 10 araw nga daw itong tulog at nang magising, hindi matanggap na wala na itong pag-asang makalakad. Lalo't hindi na noon nagpakita ang girlfriend ni Kyle hanggang sa nailabas ito sa hospital para sana sa therapy. Ang kaso, nakipaghiwalay ang nobya nito nang nalamang baldado na ang lalaki, kaya hindi na ito nagpagamot pa. Nagsimulang magalit sa mundo at ilang beses na nagpatiwakal. Matapos ikwento ni Manang kay Marina ang mga nangyari kay Kyle, mas lalo niyang naunawaan ang nararamdaman nito kung bakit ito nawalan ng pag-asang mabuhay. Araw ng kasal, 3 tao ang inutusan ni Mrs. Aravelo upang maisaayos si Kyle. Naka-wheelchair ito nang dalhin sa simbahan habang si Marina, napakaganda sa suot nitong wedding gown. Bagaman labag sa kalooban ni Kyle ang kasal na yun, wala na siyang nagawa pa. Binuhat siya ng tao na inutusan ng kanyang ina patungo sa simbahan. Pili lang ang bisita. Halos mga empleyado lang ng kanyang ina sa kumpanyang naroon na nakakaalam sa totoo niyang kondisyon. Pasado 9:00 ng umaga, lumabas ng mansyon si Marina at sumakay sa nag-aantay na bridal car. Sa malayo'y tanaw ni Mang Fernan ng pamangkin. Galit na galit ito at nagbabalak ng masama para sa dalaga. Hindi ito marunong tumanaw ng utang na loob sa kanya, kaya makikita ni Marina ang gagawin niya. Binalingan ng matanda ang 2 kasama na si Buyong at Tony. Sila ang kikidnap sa babae mamaya paglabas nito ng simbahan upang ipatubos ng ilang milyon sa asawa. Gusto niya ring matikman ang yaman na nalalasap ngayon ni Marina. Pagkaalis ng bridal car na sinasakyan ng kanyang pamangkin, umalis na rin sila upang sundan ng mga ito. Sa simbahan, tila irritable na si Kyle sa pag-iintay sa bride. Napipika siya sa naririnig na usapan mula sa iba. Alam naman niyang walang kahit na anong namagitan sa kanila ni Marina at nag-iisa lang ang babaeng mamahalin niya, ang dating kasintahan. Wow, ang ganda ng bride! Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng simbahan at iniluwa doon si Marina. Napatingin si Kyle sa kanyang katulong na ngayon ay magiging asawa niya na. Nawala ang iritasyon sa mukha nito at bumuntong hininga. Ang mami niya ay nasa kanyang tabi at si Manang Maring at Mang Narciso ang tumayong magulang ni Marina na naghatid sa babae palapit sa kanya. Dahil nga balita niya, ulila na itong lubos. Ngumiti ang pari na magkakasal sa kanila paglapit ng bride habang ang mami niya niyakap si Marina na umiiyak. Nang magsimula ang seremonya ng kasal, tahimik lang si Kyle na hindi makikitaan ng pagtutol hanggang sa natapos. Si Marina, naghahalo ang emosyon sa kanyang dibdib. Masaya siyang ikinakasal ngayon kay Kyle, pero naroon ang lungkot dahil alam niyang sa papel lang sila magiging mag-asawa. Nang matapos ang seremonya,
Tumuloy sa venue ang mga bisita. Ngunit nag-aya na si Kyle na umuwi dahil gusto nang magpahinga. Walang nagawa ang ginang pero sinamahan ito ni Marina. Nakahanda na noon ang 2 tauhan ni Mang Fernan. Kaso hindi makalapit dahil nakapalibot kina Marina ang 3 malalaking katawan ng lalaki na siyang bumuhat kay Kyle at pagkatapos sumakay na rin si Marina sa parehong kotse. Kaya walang nangyari sa plano ni Mang Fernan na masama laban kay Marina. Sa muli, nagplano ito para sa susunod. Kasama si Mang Narciso at Manang na naunang umuwi sa bahay habang si Mrs. Arevalo ang nag-asikaso sa iilan lang namang bisita. Magpahinga ka na rin Marina. Ako na munang bahala kay Kyle. Sabi sa kanya ni Manang pagdating. Tumango si Marina at tinungo ang kanyang kwarto. Nagbihis lang saglit tsaka bumalik sa kwarto ni Kyle. Anong ginagawa mo? Ano pa? Ay di dito nang magiging kwarto ko para mas maalagaan kita ng maayos. Isa pa yun ang utos sa akin ni Mami. Nagsalubong ang kilay nito. Si Manang maringay na pangiti. O siya, tutulungan na kitang maglipat ng gamit mo Marina. Sabi ng ginang at tumalikod. Sandali lang. Pigil ni Kyle sa ginang pero hindi ito pinansin ng babae. Kaya binalingan na lamang nito si Marina. Pumayag ako sa kasal pero di ba? Kalabisan na siguro yung dito ka matutulog sa kwarto ko. Kyle, tigilan mo nga ako sa kaartihan mo. Ikinasal tayo na hindi ko rin kagustuhan no. Pasalamat ka, gwapo ka. Nagtataray na sabi ni Marina. Nandilat ang mga mata ni Kyle nang marinig na hindi na siya nito tinawag ng sir, kundi Kyle na lang bago siya tinalikuran at pagbalik dala na nito ang mga damit. Inis na inis si Kyle pero bilang baldado wala siyang magawa kaya lalong naging iritable ang lalaki kundi panuorin ng 2 naghahakot ng gamit ni Marina. Huwag mong sabihin dito sa kama ko balak mong humiga. Sita ni Kyle kay Marina. Nag-aayos na siya noon ng kanyang mga damit sa bakanting cabinet. Natural, malamig kaya sa sahig. Huwag kang mag-alala, hindi ako malikot matulog, okay? Narinig niya itong marahas na bumuntong hininga. As usual, galit pa rin. Hindi talaga ito nagsasawa sa pagiging suplado. Pues, hindi rin siya magsasawang unawain ito. Kinagabihan, matapos pakainin at painumin ng gamot ni Marina ang asawa, inihanda niya na ang pampaligo nito. Pinaghalo niyang mainit at malamig na tubig bago inalalayan ng lalaki paupo ng wheelchair upang alalayan patungo sa paliguan. Mabigat si Kyle kaya unang attempt niya ng buhat, bumagsak sila pareho sa sahig. Napamura ito at bahagya pang napangiwi. Kyle, sorry, nasaktan ka ba? Hindi na lamang ininda ang pagtama ng kanyang tagiliran sa gulong ng wheelchair. Inis siya nitong tiningnan. Pwede ba lumayo ka sa akin? Di mo ko kaya. Tawagin mo si Manang. Sorry Kyle, nasaktan ka ba? Hindi kita kailangan. Pwede ba umalis ka sa harapan ko? Naikuyom naman ni Kyle ang kamao sa galit na sinundan ng tingin si Marina. Nakita niya kung gaano ito awang-awa sa kanya kanina. Marina, balang araw. Magsasawa ka rin sa akin at iiwan mo ko. Kaya dapat ngayon pa lang, maramdaman mong inutil ang lalaking pinakasalan mo. Bulong ni Kyle. Pagbalik ni Marina, kasama na nito si Manang sa kwarto at magkatuwang na dinala sa banyo si Kyle ng 2 para maligo. Salamat Manang, ako na pong bahala kay Kyle. Tawagin mo ako pagkatapos Marina. Sabi lang nito bago tumalikod. Nasa tab na si Kyle at nakababad na ito. Huwag mong sabihin panonoorin mo kung maligo. Inis nitong sita sa kanya nang balingan siya pagkalabas ni Manang. May pilyang pumasok sa isipan ni Marina. Hindi kita panonoorin no, sasabayan kitang maligo. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Eh di hindi, basta ako maliligo ko. Sinabuyan pa nito ng tubig si Kyle sa muka na lalong ikinasimangot ng gwapong lalaki. Parang batang naligo si Marina. Walang pakailam sa lalaking masungit na nakatingin dito. Walang kagalaw-galaw si Kyle na pinagmamasdan ng asawa. Para itong bata na ngayon lang nakaligo sa loob ng tub. Nang magsawa, tsaka siya binalingan. Kumuha ng sabon at lumapit sa kanya. Nang akma siyang hahawakan, pinigilan niya ang kamay nito. Kaya kong maligo mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tila naging manhid si Marina sa pagiging suplado ni Kyle
kaya baliwala na rito ang pagsusuplado ng lalaki. Bagkus, inagaw ang hawak na sabon. Huwag ka nang mahiya sa akin, Kyle. Natural lang naman tong ginagawa ko. Siyempre, mag-asawa na tayo. Halos pumatong na ito sa lalaki kaya nainis si Kyle. Napatingin ito sa babae. Inaakit mo ba ako? Sinalubong ni Marina ang mga mata ng asawa. Mas gwapo ito pag galit. Paano pa kaya kapag bumait? Paano naman kita nga akitin? Puro galit yung nasa puso mo. Bahagi lang to ng trabaho ko, okay? Hindi nagpatinag si Marina sa naiinis na asawa. Irritable ito nang simula niyang lagyan ng shampoo ang bahagya ng mahaba nitong buhok at sabunin ang braso. Naisipan pa niyang i-shave ang lalaki na kahit ayaw nito, wala pa ring nagawa ang lalaki. Alam ni Kyle na nananadya si Marina na galitin siya at wala na nga lang siyang ginawa kundi ito ay hayaan. Kahit anong pagpapakita niya ng kasupladahan, wala nang epekto sa babae. Naiinis lang siya sa sarili na hindi matanggap na kailangan pa niyang maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bukod sa kanyang ina at manang Maring, tanging si Marina ang masigit na nagtiyaga sa kanya na kahit na naging marahas siya rito palagi. Matapos maligo, sinikap siya nitong buhatin mag-isa pa upo sa wheelchair kahit sinabi niyang tawagin si Manang. Matigas ang ulo ng babae dahil sinagot lamang siya nito na kaya na ni Marina ngayon dahil nabigla lang ito kanina na hindi inakala ang bigat niya. Nakayapos ito sa kanya at nalalanghap ni Kyle ang mabangong asawa. Nag-iiba ang kanyang pakiramdam. May kung anong init siyang naramdaman nang magdikit ang kanilang katawan. Init na ngayon niya lang ulit naramdaman sa loob ng 3 taong pagiging baldado. Nang maiupo siya ng babae sa wheelchair, ang tamis ng ngiti nito sa kanya. Sabi ko sa iyo kaya kitang buhatin. Natural, malakas tong braso ko. Hindi mo naman talaga ako binuhat. Sagot niya at mas malamig pa sa yelong sinulyapan ito. Taliwas sa nararamdaman niya dahil basang-basa rin ng babae. Bakat ang magandang hubog ng katawan nito. Nagbihis muna ito ng suot at kumuha ng malinis na towel. Pagbalik ay pinunasan ng kanyang buhok. Hinubad ang kanyang damit at dahan-dahang kinalas ang pang-ibabang suot niya. Nakita pa niya kung paano ito napalunok. Anong iniisip mo? Ano kasi, iniisip ko lang kung manhid din ba yan. Baka kasi bigla na lang tumayo. Nagsalubong ang kilay ni Kyle. Pwede ba bihisan mo na ako? Ang dumi ng isip mo. Nagmadali na ngang kumilos si Marina. Pagkatapos ay itinulak niya ang wheelchair palabas ng banyo. Bago bihisan, ay inilapit niya na ang asawa sa kama. Nang maisampa si Kyle sa kama, tsaka naman niya inasikaso ang mga iniwan nilang gamit sa banyo. Masaya si Marina ngayon dahil success ang kanyang pagpapaligo sa asawa. At alam niya na mas madali na lang iyon sa mga susunod na araw. Dinala niya sa laundry area mga basang damit, nilabahan at sinampay bago pumasok muli sa kwarto nila ni Kyle. Gising pa noon ang lalaki't nagbabasa ng kung ano. Sinulyapan lang siya nang pumasok siya sa kwarto. Mabait na tumabi si Marina sa tahimik na asawa. Gusto niyang makipagkwentuhan habang nagpapatuyo ng buhok niya. Pero halatang wala ito sa mood. Ilang segundo din siyang nakatitig lang sa lalaki bago siya nito tapunan ng tingin. May sasabihin ka ba? Kanina ka pa nakatitig sa akin. Kyle, paano kaya kung magpatingin ka uli sa doktor? Magpagamot ka. Para ano? Para muling umasa na makakalakad ako? Wala namang masama kung susubukan mo, Kyle. Pwede ba, Marina? Kung napapagod kang alagaan ako, pues, mas lalong pagod na ako sa sitwasyon ko. Kaya nga gusto ko na lang na mamatay . Gusto kong mapag-isa. Lumabas ka na muna. Itinuro nito ang pinto bago galit siyang binalingan. Nanginginig ang boses ng lalaki. Sa galit or sa awa sa sarili, nababasa niya iyon sa mga mata ng lalaki. Nalungkot siya nang tumingin dito. Hindi ako lalabas, Kyle. Tsaka sino bang nagsabing napapagod akong alagaan ka? Naisip ko lang na wala namang mawawala kung susubukan natin. Pero kung ayaw mo namang magpatingin at maglakad muli, sige, wala namang problema. Basta hanggat nakatali ka sa wheelchair at sa kama mo, mananatili ako sa tabi mo. Pangako yan. Nagtitimpi naman ang emosyon ni Kyle.
Naging tahimik ang silid hanggang sa narinig niya ang malalim na paghinga ni Marina. Patunay na tulog na ito. Marahas na napabuntong hininga si Kyle. Nagtataka kung bakit ito ginagawa ni Marina sa kanya at kung bakit ito nagtitiis sa malamig niyang pakikitungo rito. Kamusta kayo dyan, Iha? Si Kyle, kamusta? Masayang tanong ni Mrs. Arevalo nang sagutin ni Marina ang tawag nito. 3 araw nang nasa ibang bansa ang kanyang biyanan at baka abutin ito ng 2 linggo. Walang magawa dahil mag-isa lang itong kumakayod para sa kanila. Ngayon bahagi na siya ng pamilya ng Arevalo. Tanging magagawang tulong lang niya ay ang maging maayos si Kyle. Na sana bago man lang mag-retire si Mrs. Arevalo, muling makalakad si Kyle para may mag-asikaso sa negosyo ng naiwan ng yumaong ama ni Kyle. Hi Mami, okay lang po si Kyle. Kumaway-kaway siya sa ginang at tinapat sa asawa ang screen ng cellphone upang makita nito ang lalaking nakahiga lang sa kama. Saglit nitong kinausap si Kyle. Wala namang ibang sinabi ang ginang kundi ang ibilin siya sa anak nitong masungit. Pero at least, hindi na ito katulad ng dati. Aringit sa pag-inom ng gamot at sa pagkain. Ngayon ay hindi na ito nagmamatigas. Alam naman itong hindi niya susukuan ng lalaki. Patapos mag-usap ang dalawa, ay ibinigay na sa kanya ni Kyle ang cellphone. Iha, thank you sa pag-aalaga sa anak ko. You know what? Umaasa kong mai-inlove sa'yo ang anak ko. No way, Mom. Hirit ka agad ng masungit na lalaki. Narinig kasi nito ang sinabi ng ina, pero tinawanan lang nila yun. Imposible nga namang mangyari na ma-inlove si Kyle sa kanya dahil may mahal itong iba. Ang babae sa larawan na nakaukit sa loob ng kwarto ni Kyle, ipinasadya pa iyon ng lalaki. Matapos nilang mag-usap ni Mrs. Arevalo, inalalayan niyang iupo si Kyle upang dalhin ito sa garden. Palagi kasing nakakulong ang lalaki. Noong una, nagmatigas ito pero pinagtulungan nila ni Manang kaya wala na itong nagawa pa. Minsan sa umaga, dinadala niya sa labas ang asawa para naman masikatan ng araw. At kapag tinatanghali ng gising, sa hapon sila nagpapahangin. Sir Kyle, aalis na muna ako at mamamalengke. Isasama ko si Narciso para may mga taga-bitbit. Nasa labas na sila ni Kyle nang matanaw pareho si Manang at ang driver. Sige po Manang, nagbilin pa siyang bumili ng paboritong ulam ni Kyle na siyang magluluto mamaya para ganahan itong kumain. Naiwan sila ni Kyle sa garden at ang isang gwardya. At dahil wala siyang ibang inaasikaso kapag nasa bahay lang, maliban kay Kyle, pinagdidiskitahan niya ang mga halaman. Pinalalago niya iyon. Habang si Kyle, pinapanood siya. Hindi niya naman ito nakitaan ng pagkainip. Tila may malalim itong iniisip nang pareho silang mapatingin sa gate nang may mag-doorbell. Binuksan naman iyon ng guard, pero ganoon na lamang ang kaba niya nang may pumalo sa ulo nito na agad ikinabuhal ng gwardya. Napatakbo siya malapit sa asawa nang makitang 2 lalaking pumasok. Nakadama siya ng takot pagkakita sa kanyang tiyuhin. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Galit na tanong ni Kyle. Mabilis niyang iniharang ang katawan kay Kyle. Tiyo, anong ginagawa niyo dito? Ngumisi ang lalaki. Akala mo siguro, hindi na kita babalikan no? Maglabas ka ng pera ngayon din. Kundi masasaktan ka. Hinaklit ni Mang Fernan ng braso ni Marina kaya naalarma si Kyle. Bitiwan mo siya! Sigaw ng lalaki. Tinawanan naman ito ng tiyuhin. Bakit? Anong kaya mong gawin? Isa kang baldado. Pangiinsulto nito kay Kyle na ikinakuyom ng kamao ng lalaki. Tito, umalis ka na. Wala kang makukuha sa akin. Kahit anong gawin mo, hindi ako magbibigay. Marahas na sampal ang tinamo ni Marina mula sa tiyuhin, kaya sumubsob ito kay Kyle. Mabilis na nahawakan ng lalaki ang buhok ni Marina at hinaklit itong muli bago pa man makapag-react si Kyle. Hahawakan pa lang sana nito si Marina pero mas mabilis si Mang Fernan. Bitiwan mo siya. Magkano ba ang kailangan mo? Ibibigay ko sa'yo. Sigaw ni Kyle na nakadama ng awa sa nasaktang babae. Napangisi naman ang matanda sa narinig kaya binitiwan nito si Marina. Sa muli, nasubsob ito sa asawa. Napamura sa isip si Kyle na gustong tumayot bigwasan ng suntok ang matanda pero wala siyang magawa. Kyle,
huwag kang magbibigay. Tuso si Tito, mukha siyang pera. Pakiusap ni Marina, pero hindi na nito na ituloy pang sasabihin dahil inaklit nito sa braso si Marina at itinayo upang sa muli ay sampalin ng malakas. Napaigik si Marina. Tama na, magkano bang kailangan nyo? Galit na galit si Kyle. Halos lumuwa ang litid nito sa leeg dahil sa malakas na sigaw. Nakita nitong dumugo na ang labi ng asawa. Kyle, huwag kang magbibigay ng pera. Kahit patayin pa ako ni Tito, huwag kang magbibigay. Lalong nagalit si Mang Fernan at hinaklit muli sa braso si Marina. Talagang matigas ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay ka na kung wala ka rin namang silbing babae ka. No please, sigaw ni Kyle na itinaas sa mga kamay upang pigilan ng lalaki. Ibibigay ko kung magkano kailangan mo. Bitiwan mo lang si Marina, okay? Hayop ka, Tito. Wala kang kwenta. Mamamatay ka na. Sigaw ni Marina. 5 milyon ang kailangan ko ngayon din. Tawagan mo ko dito sa number na to. Pansamantala, dadalhin ko muna tong pamangkin ko. Matapos ihagi sa lalaki ang isang papel, umalis ng 3 lalaki tangay si Marina. Nagsisisigaw si Kyle, subalit hindi na ito pinakinggan pa ni Mang Fernan. Dahil sa pagiging baldado, inutil, walang magawa si Kyle, kundi ang sumigaw habang pinanonood ang asawa na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng tiyuhin nito na tinatangay palayo. Dama niya ang panginginig ng katawan sa matinding galit para sa sarili. Tsaka niya lang napagtanto, labis na pala siyang nag-aalala para kay Marina. Ganoong galit siya noon rito. Kung ganoon, mahalaga na sa kanya ang asawa na hindi na namamalayan dahil nag-aalala siya ng sobra. Hawak ang joystick control ng wheelchair na pumasok sa loob ng bahay si Kyle upang kunin ang kanyang cellphone at nagmamadaling tumawag ng pulis. Malaking tulong ang iniwang numero ng tiyuhin ni Marina upang matuntun ito ng mga pulis kung saan dinala ang kanyang asawa. Kung kailan naman nakabalik si Manang, tsaka pa nagising ang nawalan ng malay na si Kuya Guard. Humingi kaagad dito ng tawad sa kanya sa pagkakamaling nagawa dahil binuksan ito ang gate na hindi mo na tinitingnan kung sino ang kumakatok. Sir, sorry na wala sa isip ko ang sinabi ni Ma'am Connie. Tanggal ka na. Hindi na pinatapos ni Kyle ang sasabihin ng gwardya at umiigting ang panga nito sa galit na itinuro ang nakabukas na gate. Napatango ang lalaki at laglag ang balikat na kinuha ang lahat ng gamit at umalis na. Ano ba talagang nangyari, sir? Nasaan si Marina? Bakit nila tinangay si Marina? Diyos ko, kawawa naman siya. Paano kung saktan siya ng tiyuhin nito? Umiiyak sa pag-aalala si Manang na hindi malaman ang gagawin. Sana pala, hindi na muna kami umalis. Wala siyang maisagot. Mas ramdam niya ang pagiging inutil sa ngayon. Maya-maya, dumating ang patrol kung saan lula ng 3 pulis upang mag-imbestiga sa nangyari. Agad pumasok ang mga ito sa loob. Ipinaliwanag kaagad ni Kyle ang nangyari habang naroon si Manang at Mang Narciso na nag-aalala rin sa babae. Payo ng mga pulis, huwag muna basta-basta magbibigay ng pera, kundi tawagan ito upang matrace ang kinalalagyan ng kanyang asawa. Nang maiset up ang tracking device, tinawagan na nga ni Kyle ang tiyuhin ni Marina upang itanong kung saan pwedeng ihatid ang pera. Ngunit kunwari lamang yon. Unang ring pa lang, sinagot na kaagad ng lalaki sa kabilang linya. Si Marina, gusto ko siyang makausap. Tumawa ito sa kabilang linya. Huwag kang magmadali. Bukas, kapalit ng 5 milyon, ibabalik ko sa si Marina. Sa likod ni Kyle, sumenya sa mga pulis na ipagpatuloy ang pakikipag-usap. Mangako kang hindi mo siya sasaktan. Kundi, wala kang makukuha sa akin na kahit na sentimo. Magkalinawan tayo. Madali naman akong kausap. Ganito na lang, gawin mong 10 milyon. Sisiguraduhin ko sa iyong niwalang galos kung ibabalik sa iyo si Marina. May kasamang tawa ang boses ng lalaki. Naikuyom ni Kyle ang kamao. Napakahayok nito sa pera. Umiinit ang kanyang ulo. Oo, kahit magkano pahingin mo sa akin, kaya kong ibigay. Basta kakausapin ko si Marina ngayon para siguraduhin na hindi mo siya sinaktan. Saglit na wala siyang narinig na kahit na anong ingay. Sumenyas na muli ang isang pulis na nakuha ng lugar na pinagdalahan sa babae, kaya tumawag ng backup ang isa sa mga pulis.
Kyle, okay lang ako. Marina, I'm sorry. Hindi kita nagawang tulungan kanina. Biglay nawala sa linya ang boses ng asawa. Hello Marina? Hello? Narinig mo na ang sinabi niya, di ba? Okay lang siya. Bukas tatawagan kita kung saan mo dadalhin ang pera kapalit ni Marina. 10 milyon ha? Wag mong kalilimutan at dapat walang pulis dito. Alam mo na. Tsaka nito pinutol ang linya na tumawa pa ito ng nakakaasar. Nang maibaba ang linya, binalingan niya ang 3 pulis. Sasama ako sa inyo. Gusto kong makita ang asawa ko. Pasensya na Mr. Arevalo, pero hindi pwede. Pangako ibabalik namin ng ligtas ang asawa ninyo. Umaasa si Kyle na maayos na maibabalik si Marina. May tiwala naman siya sa mga pulis. Tsaka siya nilapitan ni Manang Maring at Mang Narciso na nag-uusisa kung maibabalik ba si Marina ngayon din. Pero katulad niya ay umaasa na sana matuntun ng mga pulis ang kinaroroonan ng kanyang asawa at maibalik dito ng maayos. Ayoko mag-alala pa si Mami, kaya ililihim natin sa kanyang tungkol dito. Pakiusap niya sa dalawa habang si Marina hirap na hirap sa pagkakatali ng tiyuhin sa kanyang kamay at paa habang nakaupo sa isang silya. Kung hindi ka naging makasarili, di sana hindi ka nakatali dyan ngayon. Sita ng tiyuhin ni Marina. Walang nanulas sa kanyang bibig. Wala rin namang silbi lahat ng sasabihin niya dahil napakasama nitong tao. Dasal niyang makulong ito. Bukas, isa na ako milyonaryo. At least naging mabait pa ako sa'yo dahil hindi kita sinaktan. Magkanya-kanya na tayo Marina. Kahit nga hindi na mag-cross muli ang mga landas natin. Pilit niyang ginagalaw ang pagkakatali nito sa kanya dahil ngalay na ngalay siya. Mabuti na lang at ramdam naman niyang unti-unting lumuluwag yun. Pero alam niyang hindi siya makakatakas sa tiyuhin dahil may kasama itong 2 pang lalaki. Maya-maya, napatayo ang tiyuhin nang biglang may dumating na patrol ng mga pulis. Pumarada yun mismo sa harapan ng bahay ng kanyang tiyuhin. Sakto namang lumuwang ng tuluyan ang pagkakatali sa kamay niya. Sinilip ng tito niya sa siwang ang mga pulis at humahangos ang 2 kasamang palapit sa kanyang tiyuhin. Nang masigurong pulis, napamura ito. Naging mas maluwag pa ang pagkakatali sa kanyang kamay hanggang sa tuluyan itong matanggal. Mang Fernan, ano gagawin natin ngayon? May mga pulis. Ayoko makulong. Kawawa yung mga anak kong umaasa sa akin. Takot na sabi ng isa nitong kasama. Dahil abala ang 3 sa pag-uusap-usap ay hindi siya napansin. Mabilis na kinalas ni Marina ang pagkakatali sa kanyang paa at walang sinayang na sandali na kumaripas ng takbo palabas. Pagkakita ng tiyuhin ni Marina, napamura ito at mabilis na binunot ang baril at itinutok sa pamangkin. Saktong nasa labas na si Marina ng bahay nang paputukan ito ni Mang Fernan. Bigla na lang itong natamaan ng bala na ikinabwal nito. Nakita iyon ng pulis at mabilis ding pinaputukan ng tiyuhin ito. Sapul iyon sa dibdib kaya nabuwal ito. Ang 2 kasama naman ng lalaki, mabilis na tumakas pero hinabol iyon ng 2 backup na pulis at pinusasan. Habang si Marina, mabilis na isinugod sa hospital. Kahit naka-wheelchair, pinilit ni Kyle na sumugod sa hospital matapos mapag-alamanan na nabaril si Marina at dinala ng mga pulis sa pagamutan. Kasama niya ang driver at si Manang na parehong nag-aalala sa kanyang asawa. Dok, kamusta si Marina? Baka sa mukha ni Kyle ang pag-aalala nang makasalubong ang doktor na umatima kay Marina. Sinabi nitong ligtas na ang kanyang asawa at natanggal na ang bala sa loob ng katawan nito. Nailipat na rin ang babae sa private room. Salamat naman Diyos ko't ligtas si Marina. Napa-sign of the cross pa si Manang at nagpasalamat. Mabilis nilang tinungo sa kwarto nito si Marina pero nanatiling tulog ang asawa. Lumapit si Kyle habang nakaupo sa wheelchair. Kung hindi lang sana siya nabaldado, hindi ito mangyayari. Siguro baka naipagtanggol niya ang asawa. Huli niya nang na-realize na mahalaga pala ang babaeng pinakikitaan niya ng masama. Marina, sorry. Inabot ni Kyle ang palad ng asawa, tsaka pinisil iyon upang maramdaman ng babae na nasa tabi lang siya nito. Magbabantay siya hanggang sa magising si Marina. Gusto niyang siya ang unang makita nito paggising. Tinawagan niya ang mga pulis na umaresto sa tiyuhin ng babae. Nabaril din daw ito't nasa hospital
pero may bantay na pulis kaya hindi makakatakas sakaling magkamalay. Gusto kong makulong siya at pagdusahan ang ginawa kay Marina. Puno ng emosyon ang boses ni Kyle sa kabilang linya. Sige po Mr. Arevalo. Nang maibaba ang linya, binalingan siya ni Manang. Sir, umuwi na po muna kayo't ako nang bahalang magbantay kay Marina. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Hindi Manang, ako nang bahala kay Marina. Ang mabuti pa, kunin niyo na lang ni Mang Narciso ang gamot ko. Sige sir, magpapaalam na muna kami saglit. Muling nilapitan ni Kyle si Marina at sa muli, hinawakan ang kamay nito. Naalala niya ang kalupitan niya kay Marina at pinagsisisihan niya iyon. Mahalaga na ngayon sa kanya ang babae. Dahil dito, nakapagpasya si Kyle na magpatingin muli upang makalakad nang sa gayon hindi na maulit pang masaktan si Marina ng kahit na sino at maprotektahan niya. Sakto at nasa hospital na din siya ngayon. Pagkarating ni Manang at ni Mang Narciso, eto na munang pinagbantay niya kay Marina at nagpatingin siya sa kabilang department tungkol sa kondisyon ng kanyang mga paa. Ilang examination ang ginawa sa kanya at bukas pa makukuha ang result. Kaya bumalik na muna siya sa kwarto ni Marina. Umaasang gising na ito. Hindi pa man nakakapasok sa silid ng babae, narinig niya na ang boses ni Marina. Kaya nagmamadali siyang pumasok sa kwarto. Natigilan nang makitang gising na nga si Marina at kausap na ni Manang. Kyle, naiiyak itong tumingin sa gawin niya. Mabilis niyang pinagulong ang wheelchair palapit sa kama nito at hinawakan ng kamay ng asawa. Nag-alala ko sa iyo Marina. Salamat at ligtas ka. Pilit tumayo si Marina upang mayakap si Kyle, subalit nahirapan ito. Kaya nagkasya na lamang ang dalawa na magkahawak ng kamay dahil hindi rin makalapit ng maayos si Kyle dahil sa kinauupo ang wheelchair. 3 araw ang lumipas sa hospital, nakakilos na ng maayos si Marina at si Kyle naman nakuha na nito ang resulta ng kanyang examination. Katulad ng dati, malabong makalakad pa siya. Pero kung susubukan niyang magpa-therapy, may maliit na pag-asang muli siyang makakalakad kung desidido nga ang lalaki. Kyle, subukan natin wala namang mawawala. Sabi ni Marina sa asawa. Dahil dito, pumayag si Kyle magpa-therapy, alang-alang kay Marina. Ayaw niya nang maulit pa ang nangyari sa kanyang asawa na hindi ito na ipagtanggol man lang. Kyle, thank you ha sa pag-aalaga mo sa akin sa hospital. Asawa kita. Kaya dapat lang naalagaan din kita katulad ng pag-aalaga mo sa akin. Kung ganun, mahal mo na ako, Kyle. Natigilan si Kyle at kinapa ang kanyang puso. Mahal niya na ba si Marina? Or kung tumatanaw lang ba siya ng utang na loob? Hindi niya alam. Nalilito pa siya. Okay lang yun, Kyle, kung hindi mo pa alam ang nararamdaman mo para sa akin. Masaya pa rin ako na maayos ang relasyon nating dalawa bilang mag-asawa. Katulad ng pangako ko sa'yo. Kyle, nasa tabi mo ko hanggang sa makalakad ka. Hindi makatingin si Kyle sa mga mata ni Marina. Nag-aalangan pa rin siya. Hindi pa sigurado sa nararamdaman niya. Salamat. Mahina lang nitong tugon. Pagdating sa bahay, saktong tumawag ang kanyang biyenan na busy raw ito ng mga nakaraang araw kaya pauwi na ito ngayon. Katunayan, ipinag-shopping na naman siya ng kanyang biyenan ng mga damit. Kinamusta din si Kyle pero wala itong binanggit sa ina tungkol sa nangyari sa kanila habang wala ito. Sabi ng asawa, tsaka na lang kapag nakabalik na ito mula sa ibang bansa. Inasikaso naman ni Marina ang pagpapakulong sa kanyang tiyuhin. Humingi ito ng tawad sa kanya at nagmamakaawang iatras ang kaso laban dito at nangakong magbabago, maghahanap ng maayos na trabaho. Ngunit wala siyang tiwala rito. At isa pa, walang kapatawaran para sa kanyang ginawa nitong pambubugbog noon sa kanya. Sa tulong ng asawa, nagtagumpay siyang ipakulong ito. Kumuha ng pinakamagaling na lawyer si Kyle, kaya ngayon nakakulong na ang kanyang tiyuhin. Panatag na rin ang kanyang loob. Alam niya kasing wala nang magtatangka pa sa kanyang buhay. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang nangyari? Bahagyang galit ang boses ni Mrs. Arevalo nang malaman ang kagagawan ng kanyang tiyuhin. Ma'am, nasa ibang bansa ka at ayaw naming maabala ka. I'm sorry. Si Kyle ang sumagot. Paano kung may masamang mangyari sa iyo, Kyle? Si Marina nabarel at nadala sa hospital nang hindi niyo man lang pinapaalam sa akin.
Maging sina Manang at Mang Narciso, walang imik na nakatangulang, aminadong may kasalanan. Ma'am, just calm down. Dahil sa nangyari, na-realize kong mahalaga sa akin si Marina. Nung time na hindi ko siya matulungan dahil sa pagiging inutil ko, naisip kong magpagamot muli. Mommy, gusto kong makalakad muli. Seryosong sabi ni Kyle na ikinatanga saglit ni Mrs. Arevalo bago naiiyak na tumingin kay Kyle. Totoo na ba to, anak? Yes, ma'am. Handa na po ako. Ayoko nang maulit pang nangyari kay Marina. Ako dapat ang nagtanggol sa kanya at hindi mananakit. Mas lalong napaiyak si Mrs. Arevalo sa narinig mula kay Kyle. Anak, salamat. 3 taon kong hinintay ang araw na marinig mula sa iyo na gusto mo nang makalakad. Maraming salamat, anak. Masayang masaya din si Marina. Natahimik lang at namamasa sa luha ang mga mata. Umaasa siyang makakalakad na muli ang lalaki. At dahil nga sa naging desisyon ni Kyle, ay si Mrs. Arevalo mismo ang naghanap ng pinakamagaling na therapist. At wala pang ang 1 linggo, nagsimula na si Kyle sa kanyang therapy. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon, Marina? May ngiti sa labi ang kanyang biyenan nang magsalita. Nasabi noon sa kanya ni Mrs. Arevalo na malaki ang pag-asa nitong tanging siya lang ang makakapagpabago kay Kyle. Hindi niya iyon makakalimutan. Akala niya mabibigo siya. Tumango siya. Sa kanyang isip, heto na ang bunga ng pagtitiis niya. Mahirap. Halos hindi niya kinaya yung araw-araw siyang itinataboy ni Kyle. Pero dumating na ang araw na pinakahinihintay nila pareho. Kapwa sila napatingin sa gawin ni na Kyle at ang mga therapist na sinisimulan na sa stretching ang lalaki. Minamasahe ang bawat paa nito at ang therapy nito ay tuloy-tuloy. Sa unang buwan hanggang 5 buwan, halos walang pagbabago kay Kyle. At habang tumatagal, napapansin niyang nagiging bugnutin na naman ang lalaki. Nagbabalik na naman ang dati nitong ugali. Kyle, nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Nilapitan ni Marina ang asawa na tahimik malapit sa may pool. Hapon iyon at oras na para uminom ng gamot. Wala sa banyo at kwarto ang lalaki, kaya nakadama ng pag-aalala si Marina. Yun pala, nasa labas malapit sa pool at lagpas sa padarang tanaw. Malalim ang iniisip. Marahan lang siya nitong nilingon. Marina, what if hindi na ako makalakad? Iiwan mo na ba ako? Nakadama siya ng awa sa asawa, pero alam niya sa sarili na hindi niya iyon pwedeng ipakita kay Kyle. Bakit mo nasasabing iiwan kita? Nangako naman ako sa'yo, di ba, na kasama mo ko hanggang sa makalakad ka? Umupo si Marina sa isang bench, nakatapat sa wheelchair na kinauupuan ni Kyle, tsaka hinawakan ng kamay nito. Tumingin naman sa kamay nila si Kyle na tila malungkot pa rin. Bakit ka ba nagtitiis sa akin, Marina? Wala naman akong silbi, inutil. Marami pang lalaki dyan na alam kong mamahalin ka. Napaismid si Marina. Bagaman nasaktan sa pagtataboy ni Kyle sa kanya, hindi ipinahahalata sa asawa. Ayoko ngang iwan ka, kahit na hindi ka na maglakad. Habang buhay kang ganyan, kahit na sinasabi mong inutil ka, nandito lang ako, Kyle, para alagaan ka. Kasi mahal kita. Pagtatapat ni Marina kay Kyle, na ikinatulala nito habang nakatingin sa kanya. Nung una, hindi pa maunawaan ni Marina kung bakit tinitiis niya lahat ng ugali ni Kyle. Kaya kung may mangiiwan man sa akin, ikaw yun, Kyle, kapag nakalakad ka na. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Marina. Mahal mo ko. Tumango si Marina. Manhid ka ba? Hindi mo ba nararamdaman kapag inaalagaan kita? May kasamang pagmamahal yun. Pero napangiti si Kyle na tumingin kay Marina. Kumawit ang braso nito sa bewang ng asawa. Now I understand kung bakit mas gusto mong sumabay sa akin maligo. Kung bakit mas gusto mong tumabi sa akin sa kama. Dahil mahal mo ko. Marina, salamat. Mahal din kita. Hindi rin maiwasan ni Kyle na aminin ang tunay nitong damdamin para sa asawa. Marahil na-develop siya sa pag-aalaga sa kanya ni Marina at sa pagtsatsaga sa kanyang ugali. Basta kusa na lang tumibok ang kanyang puso para sa babae at hindi niya namamalayan na hindi na pala kumpleto ang araw niya kapag hindi nakikita ang asawa. Ang maganda nitong mga ngiti, ang simpleng ayos nito na nakaka-attract, ang malambing nitong boses
na namimiss niya kapag hindi naririnig. Matapos magkaaminan sa kapwa nilang damdamin, ay nanatiling nakakandong si Marina sa asawa. Magkatitigan na para bang ngayon lang nakita ang isa't isa. Si Manang ay napatigil sa paglalakad upang hatiran sana ng merienda ang dalawa. Pero dahil sa kaswitan ni na Marina at Kyle, napatigil ito at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. "Madam Connie!" Natataranta sa tuwa ang ginang habang tinatawag ang amo. "May problema ba? Ano bang nangyari?" "Halika madam, may ipapakita ako sa iyo." Mabilis na bumalik sa labas ang ginang, kasunod si Connie na labis na nag-aalala at baka ano na ang nangyari. Ngunit napangiti ito pagkakita sa anak at si Marina na masayang nag-uusap. Nakakandong pa sa kanyang anak ang asawa. "Manang, tingin mo malapit na ako magkaapo?" "Hay ma'am, sana nga may bata na dito sa loob ng mansyon na patakbo-takbo at nag-iingay. Gusto ko rin yun." At nagtawanan ng dalawa na nakasilip pa rin kina Marina at Kyle. 1 taon na ang lumipas na patuloy na nagpapa-therapy si Kyle. At bukod sa therapy, hinihilot din ni Marina ang mga binti ni Kyle gabi-gabi. Dahil alam niyang malaking tulong yun, sinisigurado niya din na masusustansyang kinakain ng asawa araw-araw at siya talagang naghahanda para kay Kyle. Katunayan, hindi na ito makakain kapag hindi siyang naghahanda. Hinahanap-hanap ni Kyle ang kanyang mga luto. Kung dati manhid iyon at walang pakiramdam, pero sa gabing yun, habang hinihilot niya si Kyle, hindi ito mapakali sa kinahihigaan nito. Ramdam ni Kyle ang palad ni Marina na humahagod pataas sa hita niya at nabubuhay ang bagay na iyon sa kanya, maging ang natutulog niyang dugo. Hindi naman aware si Marina sa nararamdaman ni Kyle dahil halos 1 buwan na rin niyang ginagawa yun. Nagulat na lang ang babae nang kabigin siya ni Kyle palapit sa tabi nito. "Kyle? Marina?" Humihingal ito na hinahaplos ang kabilang pisngi niya. Namumula na ito na tila ba may pinipigilan. "Kyle, anong problema?" "I need you please." Nakikiusap ang boses nito nang hapitin siya at siilin ng halik sa labi. Kasabay noon, isiniksik siya ni Kyle sa katawan nito. Tsaka lang naunawaan ni Marina nang maramdaman ang bagay na iyon dito. At dahil hindi pa kaya ni Kyle, siya na munang bahala. Sa gabing yun, ginawa lahat ni Marina ng makakaya upang mapunan ang pangangailangan ng asawa. Wala man siyang alam sa bagay na iyon, pinaramdam niya kay Kyle na hindi hadlang ang pagiging imbalido nito para sa bagay na iyon. At pagkatapos noon, magkayakap silang natulog ni Kyle. Kinabukasan, naunang gumising si Kyle at tumawag sa isang flower shop at nagpa-deliver ng sandamakmak na bulaklak para sa kanyang natutulog pang asawa. Ito na yata ang pinakamasayang gising niya sa tanang buhay niya. "I love you my wife. You complete me. Lalo kitang minahal." Bulong ni Kyle sa asawa na ninakawan ng halik sa noo. Ingat na baka magising ito. Matapos tumayo't lumipat sa kanyang wheelchair, pinagulong iyon patungong sala. Sa totoo lang, 1 week na siyang nakakalakad pero gusto sana niyang isurprise ang asawa sa kasal nila. Oo, pakakasalan niya itong muli kaya kinuntsaba niya ang kanyang ina at sinamanang para sa araw na iyon. Ang mami niya nang bahalang ayusin ang kanilang kasal at sa resorts kung saan niya gustong mag-honeymoon sila ng kanyang asawa. Binati kaagad siya ni Manang paglabas niya ng kwarto. Ilang sandali pa, parating na ang kanyang in-order na bulaklak. Inabangan niya na kaagad ito sa gate para madala sa kwarto nila ni Marina. Gusto niyang paggising nito, makikita na kaagad iyon ng kanyang asawa. Tsaka siya mag-propose. Inihanda na rin niya ang singsing. Hindi na inalalang nakapantulog pa nga siya. Pagkagising ni Marina, kinapa kaagad niya ang asawa. Wala ito sa kanyang tabi kaya napabangon siya. Kaso natigilan sa kirot na nararamdaman sa gitnang bahagi ng katawan niya. Dahil dito, napatingin siya nang maalala ang masarap na namagitan sa kanila ng asawa kagabi. Napatakip siya sa kanyang labi dahil hindi niya maiwasang mapangiti ng mag-isa. Hindi niya ma-imagine ang kababalaghang ginawa kagabi sa ibabaw ng asawa. "Good morning." Napaigtad si Marina nang marinig ang pinakapaboritong boses na gusto niyang marinig.
Bumangon kaagad siya at hindi pinansin ang nananakit sa gitna ng mga hita. Kyle, para sa'yo. Inilahad nito ang napakaraming bulaklak na ngayon niya lang napansin sa kanyang uluhan. Umalo ng puso niya sa tuwa at kilapad ng ngiting nilapitan ng mga bulaklak. Ang sarap sa pakiramdam na makatanggap siya nito mula sa asawa. Nagiinit ang gilid ng kanyang mga mata sa sobrang kasiyahan. Na-appreciate niya ang bagay na yun mula kay Kyle. Bukod kasi sa masayang ginawa nila kagabi ay may pabulaklak pa ito. Halos yakapin niya lahat ng yun. Bago may ngiti sa labi na nilapitan ang asawa. Thank you Kyle, sabi ni Marina. At naisip ni Kyle na ito na ang tamang pagkakataon upang mag-propose sa asawa ng kasal. Gusto niyang maging memorable ang kasal nilang dalawa ngayon ni Marina. At ito ang pinakamasayang bride na ikinakasal sa kanya. Si Marina ang bumuumuli sa kanya. Tinanggap kung ano siya. Nagmahal, hindi sinukuan. Sobrang mahal niya ang babae at sigurado na si Kyle na si Marina na ang babaeng nais makasama sa buong buhay. Marina, will you marry me? Masuyong tanong ng lalaki sa asawa at naglabas ng singsing. Nakangiti na maiiyak sa saya. Si Marina, napatingin kay Kyle na seryoso. Hindi inaasahan na magpo-propose ang kanyang asawa na nais siya nitong pakasalan muli. Oo Kyle, tumulo ang luha ni Marina sa magkabilang mga mata at nabasag ang kanyang boses. Hindi lang siya makapaniwala na sobrang mahal siya ni Kyle, na sa wakas magkakaroon na siya ng totoong pamilya. Ang tagal niyang tiniis sa poder ng kanyang malupit na tiyuhin. Ngayon, hindi na siya mag-iisa. Nakangiting isinuot ng lalaki ang singsing sa kanyang daliri. Pareho pa silang nagkaiyakan nang yakapin niya si Kyle. Maya-maya, may narinig silang palakpak mula sa nakabukas na pinto. Nandoon pala ang kanyang biyanan at si Manang Maring. Mukhang kanina pa sila pinanonood. Napahiwalay tuloy siya sa asawa nang makaramdam ng hiya sa biyanan at kay Manang. Pero nilapitan siya ni Mrs. Arevalo at niyakap. Marina, salamat. Dahil naging parte ka ng pamilya namin. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Sabi ng ginang habang nakayakap siya at gustong maiyak. Sa totoo lang, maswerte siyang naging bahagi ng pamilya nito dahil hindi na siya mag-iisa. Kung sa unang kasal ni na Kyle at Marina, parang baliwala lang. Ngayon naman, excited ang nararamdaman ng lalaki para sa pangalawang pagkakataong ikakasal sila. Sobrang saya ni Kyle habang nakatayo sa harap ng altar at inaabangan ang pagdating ng kanyang bride. Ngayon pa lang kasi malalaman ni Marina na nakakalakad na siya at ganoon na lang ang excite na nararamdaman ng lalaki para sa magiging reaksyon ng kanyang asawa. Nakailang buntong hininga na ito at napapangiti si Mrs. Arevalo sa nakikitang reaksyon sa mga mata ng anak niya. Nababasa kasi nito ang matinding pagmamahal para kay Marina. Tila pa nga itong naging sobrang excited para sa araw na iyon. Habang si Marina naman, masayang-masaya na sa pangalawang pagkakataon, ikakasal siya kay Kyle, lalo na ngayong mahal na siya nito ng tunay. Kinakabahan siya habang nagbabiyahe patungong simbahan kung saan ikinasal sila noon ni Kyle. Nai-imagine niya kasi ang gwapong asawa habang nakaupo sa wheelchair na nag-aantay sa kanya. Nauna na kasi ito sa simbahan kasama ang ina, habang ang kasabay naman niya si Manang at ang driver na si Mang Narciso. Pagbaba niya ng bridal car, mas lalong kumabog ang kanyang dibdib. Pakiramdam ni Marina, ito ang unang pagkakataong ikakasal siya. Ang bride, dumating na! Masayang sigawan ng lahat at nag-aantay sa kanya sa labas ng simbahan. Sumalubong ang cameraman. Inulan siya ng flash ng camera. Ang bawat nakapaligid sa kanya, puno ng paghanga sa mga mata. Kaya pakiramdam ni Marina, siya na ang pinakamagandang bride sa taong yun. Pagbukas ng simbahan, nagsimula na rin ang pag-alingaw-ngaw ng malamyos na tugtugin. Nakatuon agad ang kanyang mga mata sa unahan, kung saan nakita niyang nakatayo si Kyle katabi ang kanyang biyanan. Saglit siyang natigilan at hinanap ang wheelchair ng kanyang asawa at wala siyang nakita. Kung ganoon, nakakalakad na si Kyle, pero paano? Unti-unting namuo ang kanyang mga luha at naghabulan yun.
Hindi niya mapigilan kahit na masisira ang kanyang make-up. Ang luhang yun ay sobrang kaligayahan. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Kyle na nakakalakad na pala ito? Ang mabagal na hakbang niya, unti-unting bumilis at mas lalo pang naghabulan ng kanyang mga luha habang mas malapit na sa kanyang asawa. Si Kyle ay nakangiti habang nakikita ang asawa na umiiyak papalapit sa kanya. Lahat ng bisita, saksi kung gaano masayang ikinakasal ang dalawa. Kyle, nakakalakad ka na? Hindi ko sinabi sa'yo para sorpresahin ka. Na-surprise ka ba? Walang tugon kay Marina, pero makikita ang sobrang saya sa mukha nito na mas lalong yumakap pa kay Kyle. Thank you. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nakakalakad ka na. Hindi ako makapaniwala. Pinahid ni Kyle ang luha ng asawa. Ang pari ay seryoso lamang na nakatingin sa dalawa. Sinama ng Maring at Mang Narciso na naging saksi sa hirap at sakripisyo na pinagdaanan ni Marina at Kyle ay kapwa din naging emosyonal. Panay ang pahid ng luha ni Manang dahil naaalala nito noon kung paano ipagtabuyan ni Kyle ang dalaga. Pero ngayon mahal na ito ng lalaki. Ang daming hirap na pinagdaanan ni Marina bago naging maayos ang lahat sa dalawa at isa ito sa masaya para sa mag-asawa. Ilang sandali pa, sinimulan na ang seremonya ng kasal ni Kyle at Marina. Pagkatapos, itinakas na ni Kyle ang asawa sa mga bisita upang tunguhin ang kanilang honeymoon at tumakbo ang dalawa patungong kotse. Si Kyle ang nag-drive patungo sa malayong lugar kung saan dalawa lamang sila ni Marina. Yung malaya siyang nakakatakbo kasama ang babaeng mahal niya. Malaya na si Kyle sa wheelchair na naging kaagapay niya sa halos 4 na taon. Walang katapusan ng kanyang pasasalamat sa babaeng hindi napagod na alagaan siya at unawain. Kyle, saan mo ko dadalhin? Saan pa? Sa lugar kung saan tayong dalawa lang. Yung solo kitang makakasama. Baka kung anong mangyari sa binabalak mo ha? Gusto na ni Mami ng apo. Maraming apo. Kaya bibigyan natin siya. Pero naging seryoso si Marina sa sinabi ng kanyang asawa. May nais siyang itanong pero naroon na sila sa lugar na nais nilang puntahan. 4 na oras ang naging biyahe bago nila narating ang private resort. May naka-reserve ng hotel kaya diretso na sila sa loob ng isang kwarto. May nauna na rin palang gamit nilang mag-asawa kaya na-surprise na naman si Marina. Si Mami ang nagasikaso nito bago pa man tayo ikasal. And now hindi na ako makapaghintay, Marina. At bago pa man makapagprotesta si Marina, buhat na nito ng asawa papasok sa loob ng banyo. At sa ilalim ng shower nila sinimulan ang isang bagay na kinasasabi kang gawin ni Kyle. Kyle, kailan ka pa nakakalakad? Tanong ni Marina habang yakap ng asawa. Kapwa na sila nasa kama at pagod na pagod sa ginawa nilang laro. Sa pangalawang pagkakataon, nangyari ang bagay na iyon sa kanila. 2 weeks na, nahirapan nga akong itago sa iyo eh. May itatanong pa ako sa iyo, Kyle. Yung totoong sagot, si Penelope, yung babaeng nakaukit sa loob ng kwarto mo. Mahal mo pa ba siya? Tanong ni Marina. Ngayon lang siya ulit naglakas ng loob na itanong iyon sa lalaki. Kahit na napakatagal niya nang gustong malaman ang papel nito sa buhay ni Kyle. Bakit hanggang ngayon, hindi pa nito iyon binubura? Ngumiti ito kahit na napakaseryoso niya. Hindi ko na siya mahal, Marina. At bago tayo bumalik sa Maynila, ipinaayos ko ng magiging kwarto natin. Ayoko nang makita pa siya dahil wala na akong ibang mamahalin habang buhay kundi ikaw lang. I love you very much, my wife. At hindi na siya nito binigyan pa ng pagkakataong magsalita dahil sinusian na ni Kyle ang bibig niya ng labi nito at nagsimula na naman silang maglaro. Konting pahinga lang at bakbakan na muli. Sa dami ng hirap na pinagdaanan ni Marina, tanging si Kyle lamang ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Bagaman hindi naging maganda ang kanilang simula, nauwi naman sa magandang wakas. Totoo nga ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. At kapag may nilaga, ay may sabaw. Kaya heto, nilalasap ni Marina ang masabaw na pagmamahal ni Kyle. Mommy! Daddy! Tili ng isang batang 3 taong gulang na si Zoe.
Kasabay ng sigaw nito ay hagikgik. Hinahabol lang naman kasi ito ng hinihingal na si Lola Connie nito. Bagaman napapagod sa kakasunod sa apo, mababakas ang kaligayahan sa mga mata. Kanina pa walang sawang naghahabulan ng dalawa. Habang siya, masarap ang pagkakasandal sa malapad na dibdib ng asawa. Nakasalampak sila pareho sa buhanginan sa ilalim ng malapad na payong at tinatanawang maglola. Sa di kalayuan naman, tanaw nila sina Manang at yaya ni Zoe. Si Mang Narciso, pinagkasya ang sarili sa loob ng cottage dahil wala itong balak maligo. Yakap siya ni Kyle at hawak ang kanyang tiyan na may 4 na buwang laman. Oo, ganun na nga. Buntis na uli siya sa pangalawang anak nilang mag-asawa. At masipag talagang gumawa itong si Kyle ng baby, kaya nasundan kaagad si Zoe. Saktong lalaki naman kaya excited ang ama. As usual, bakasyon sila ngayon. Minsan nga 1 linggo sila rito sa resort at buwanan kung umuwi dahil ang resort na ito pagmamay-ari na ng kanyang asawa. May katiwala naman ito sa resort kaya paminsan-minsan lang sila kung sumisilip. After ng kasal nila ni Kyle noon, nag-aral kaagad siya ng kolehiyo upang matulungan sa negosyo ang asawa. Dahil nga nais mag-retire, 2nd year college na siya nang mabuntis, kaya nag-stop muna sa pag-aaral. Inintay niyang makapanganak at pagkatapos, tsaka niya itinuloy ang 4 na taong kurso sa kolehiyo. 1 taon pagkatapos niyang makagraduate at kasalukuyan ng nagtatrabaho, katuwang ang asawa, tsaka siya muli na buntis ng pangalawang anak nila ni Kyle. At dahil madadagdagan na muli, ay naging mas excited silang mag-asawa sa paparating na baby. Hindi lang silang dalawa ang excited, kundi pati na rin ang kanyang biyanan. Natupad na nga daw kasi ang pangarap nito. Mula nang makulong ang kanyang tiyuhin at mailipat sa ibang piitan, wala nang naging balita pa si Marina. Sa sobrang pagiging abala, hindi niya na ito nadalaw. Bukod pa roon, wala naman siyang pakailam na dito. Masakit man ang naging trato sa kanya ng tiyuhin, mas pinili niyang magpatawad kung nasaan man ito ngayon, hangad niyang nasa maayos na ito at tuluyang magbago. Kyle, is that really you? Pabalik na sana sila sa hotel at maggagabi na nang may makasalubong. Karga ni Kyle ang kanilang baby girl nang may babaeng tumawag sa kanyang asawa at nakilala niya kaagad, si Penelope. May kasama itong afam at nakakawit sa braso ang kamay ng babae. Napakalapad ng ngiti na para bang kaysaya sa muling pagkikita ng dalawa. Saglit itong tinitigan ni Kyle. Nang makilala si Penelope, inakbayan kaagad siya. Ako nga. Walang emosyon na sagot ni Kyle. Sinuyod ni Penelope ng tingin si Marina mula ulo hanggang paa at saglit na tumigil ang mga mata nito sa kanyang halatang tiyan. Pagkuway sinulyapan ang anak nilang babae. Nakakalakad ka na? Yes, thanks to my wife. Nakangiting binalingan si Marina ni Kyle at hinagkan sa pisngi. Bahagyang tumaas ang kilay ni Penelope at ipinakilala ang afam na kasama. Ipinagmalaki nito sa kanila na may negosyo ang afam sa Pinas maging sa ibang bansa. Pero walang naging reaksyon mula kay Kyle. Bagkus, nagpaalam sa dalawa dahil inaantok na nga ang kanilang Yunika iha. Walang naramdaman na selos si Marina kay Penelope dahil alam niyang mula nang pinabura ni Kyle ang nakaukit na mukha nito sa loob ng kwarto, ay siya na ang mahal nito. Ngayon niya lang din napansin na tanging pisikal na anyulang at laman ng wallet ang basihan ng pagmamahal ng babae. Kaya walang-wala ito kumpara sa kanya na wagas kung magmahal dahil para sa kanya, ang pagmamahal may kalakip na sakripisyo, hindi lang puro sarap. Sa paglipas ng panahon, ay mas lalo pang pinagtibay ang kanilang pagmamahala ni Kyle. Sumpa nito, kahit dumami pa ang anak nila, tumaba man siya, pumuti ang buhok, magka-wrinkles, tanging siya lang ang mamahalin ng kanyang asawa at wala ng iba. At ganoon din siya kay Kyle. Ito ang una hanggang sa huli. At dito na nagtatapos ang istorya ng pag-ibig ni na Kyle at Marina. Sana nagustuhan nyo. Muli, ako po si Miss Bibi.